Ira, I swear, I had no idea na sinugod ni Mom si Attorney Mer sa Keystone. Masama yung pakiramdam ko kanina kaya hindi ako nakapasok. Bakit naman kasi ginawa niya yon? Is this because of your dad again? Mom must have snapped. Last time, nahuli namin si Dad na kasama si Attorney Mer sa si Lilet. Para bang pinaplano na nila kung paano nila aayusin yung pamilya nila? Sobrang nasaktan si Mom. That's not true, Trixie. Narinig kong nag-usap sila. And Matty even told your dad to stay away from her. Sa totoo lang, I don't know what to believe anymore. Believe me, Trixie. Hindi kayang gawin ni Matty yun. Hindi niya kayang manira ng ibang tao. She's just doing what's right. She taught me that. To never hurt others. No matter what. Are you sure? Yes. I just totally forget that when it comes to Lilet. You know what? I remember when I was younger, I used to sneak out of the house without telling Matty. We have this small gate na walang lock sa likod ng bahay namin. At doon ako dumadaan at tumatakas. Especially pag hindi ako pinapayagan ni Matty na lumabas. And then nung nahuli niya ako, she didn't even scold me once. She lectured me and reminded me of what's right every single day. So from then, lahat ng pagkakamali ko, itinatama ni Matty. Especially when I'm hurting other people. But of course, it's different when you're older and when you have your own mind. I'm not as obedient as I was. And Matty is just as hard on herself. She'd rather suffer para lang hindi makapanakit ng iba. Lumakad, subukan mong iusad ang mga paa. Kahit isang hakbang lang muna. Kahit padahan-dahan, basta tumuloy ka. Lumaban, tibok man ang puso'y halos wala na. Sa kalungkutan may nanghihina. Alam ko na mabigat, pero bumangon ka. Wala sa ating may alam ng dulo. Ngunit kung tatapusin mo'y posibleng manalo. Manalig ka, hindi pa tapos ang kwento. Hindi palaging talo, hindi parusa ang pagsubok. Mayroon sa'yong makakakita, sa'yo naniniwala. Hindi ka balewala, tibayan ang puso. May nagmamahal sa'yo. Ay, manalig ka, di ba? Nasaan na kaya tong batang to? Kanina ko pa tinatawagan, hindi naman sumasagot. Tita, baka naman po na traffic lang. Hello, anak? Nasaan ka ba? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Eh, nandito po ako sa bahay ni Attorney Mary. Pasensya na po, hindi ko nasagot yung mga tawag niyo, ha. Inaalagaan ko po kasi siya kasi may sakit po, eh. Ha? Bakit? Pero bumaba na rin naman po yung lagnat niya at saka umuwi na po yung kasambahay niya kaya may makakasama na po siya dito sa bahay.
Basta mag-iingat kapag uwi mo, ha? Opo, Tinang. Attorney Mer, pasensya na po pero kailangan ko na pong umalis eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Naibilin ko naman na po kay Ate Evelyn yung oras na huling uminom kayo ng gamot para sa lagnat nyo. Magpagaling po kayo Yung Lady Justice po na kilala ko, matapang, palaban, at walang laban na inuurungan. Di ba nga po kayo pa nagturo sa akin kung paano maging matapang? Kaya, kung ano man po yung gumugulo sa isip nyo, kayang-kaya nyo po yan. Ay, Attorney Mer, tingnan ko lang po yung thermometer. Sige po. Okay na po kayo. Magbabago ba ang tingin mo sa akin? Kung malaman mo na napapagod din ako. Nanghihina. Natatakot. Sa ngayon, ikaw lang ang napaghuhugutan ko ng lakas.